parang hindi siya nagalak. Nag-aagalak po ba kayo? Nakaupo nyo yan. Okay, sa online, I just want to say hi to our online church. Okay, magandang gabi po sa inyo. Ako po ay masaya kasi nakikita ko kanina, grabe, ngayon we have 30 viewers in online church. Okay, nandyan sila Jasper, si Aliana Aviles Cacho, Venus Adoremos still there, Jolene Del Rosario, si Erich, ang aking kapatid. Si Erich Cortez nandyan. Kapatid ko po yun. Okay, si Kyla Nicole nandyan. Good evening, Nak. Si Shama Elika Kimbao is here. Si Ate Mildred. Ate Mildred, we miss you. Nandyan si Ate Mildred ngayong gabing ito, naka-tune in po siya sa atin. Sino pa ba? Si Rose Ann Ibaleda, nandyan. Good evening. Frederick Gardon, good evening. Si LJ, kanina nandito na po ito, 4 p.m. service. Still here. Magandang gabi po sa ating lahat. Sino pa ba? Nanay Mency, magandang gabi. Si Cyril Castillo, magandang gabi. Jane Mora Hilario, magandang gabi. Si Cedric, nandyan rin po sa ating online church. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko pa po mabanggit, magandang gabi po sa inyong lahat. Stay tuned, share our live, kasi I strongly believe may gagawin po si Lord ngayong gabing ito. Amen. Amen. Siyempre, hindi naman ako magpapalampas sa online, ay sa on-site. Magandang gabi po sa ating magaganda at nagwagapuhang nandito ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, ang pogi mo. Pag lalaki baka may sabihin mo, babae ang pogi mo. Hindi. Sabihin mo, pag babae, ang ganda mo. Pag lalaki, ang pogi mo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Salamat po sa Lord at nakarating po kayo ngayong gabing ito. Amen. Nagtagumpay po tayong lahat. Still, we are in our 4th week of our series entitled Save People, Serve People. Nasa 4th week na po tayo. Okay? So, can I see the hands here ng mga taong alam niya that he is saved? Are you saved? Are you saved? Are you saved? Parang ang hina Are you saved? Amen. Kaya talagang mahal ko ang 7 p.m. Grabe, ang active Amen. Hala! Amen! Amen. So, if you are telling me that you are saved, dapat, syempre, alam natin yun Matagal na itong sinasabi sa atin, buong buwan. Kapag sinasabi natin that we are saved, dapat nagsiserve tayo kay Lord. Amen? Amen. Tandaan natin, kapag wala po tayong paglilingkod, iiwan po lang natin si Lord. Okay? Kaya dapat nagsiserve po tayo. Sabi nga dyan, save people, serve people. Okay? And alam niyo po ba na ang paglilingkod po natin sa Diyos, ang magtuturo sa atin para mas mahalin palalo natin si Lord. Alam mo ba yun? Na kapag naglilingkod ka pala kay Lord, mas lalong tumitindi yung pag-ibig mo kay Lord. Woohoo! Hindi lang dyan sa katabi mo. Okay? Kay Lord tumitindi lagi yung paglilingkod. Okay? And alam mo ba na kapag naglilingkod ka kay Lord, nananatili ka sa Kanya? Okay? Pumapanatili ka sa Kanya at mas lalo kang, alam mo yun, kapag nananatili ka kay Lord at naglilingkod ka kay Lord, mas mamahalin natin ng lubos yung tao or yung kapatid natin Kristiyano or kapatid natin sa Panginoon, higit sa pagmamahal natin sa sarili natin. Okay? Kaya naman kapatid, importanteng naglilingkod tayo kay Lord. Importante that we save people and we serve people. Amen? Amen? Kaya naman po, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Join me in our topic this night entitled, pakibasa nga, 1, 2, 3, go! Sabi ko na kaya gustong-gusto ko ng 7 p.m. Okay, may conviction. Minsan pa nga po, 1, 2, 3, go! Yun! Galingan mo. Okay? Galingan natin. Pakisabi nga po dyan sa katabi mo, galingan mo. Wow. And then tatayo po tayo lahat as we read the word of the Lord in reverence, in reading of the word of the Lord in Hebrew chapter 6 verse 10 to 12. Hebrew chapter 6 verse 10 to 12. I'm reading in a Pinoy version. Okay? Sabi niya po dyan, hindi unfair ang Diyos.
Hindi niya kakalimutan ang trabahong ginawa nyo at ang pagmamahal na pinakita nyo sa Kanya nung tinulungan nyo ang mga kapatid. Gaya ng ginagawa nyo pa rin hanggang ngayon. Gusto namin na maging masipag pa rin kayo hanggang sa dulo para makuha nyo ang mga bagay na inaasahan nyo. Huwag kayong maging tamad. Gayahin nyo yung mga naniniwala sa Diyos at nagtitiyaga kaya natanggap nila ang pangako ng Diyos. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Ang ganda po ng version, right? Napakadaling intindihin. Kasi why? Nasa sarili po nating language. Okay? Kumbaga, napaka-modern ng pagkaka-translate nitong Pinoy version na to. Okay. Madalas po, naririnig natin all throughout the week, kay Coach Ariel, kay Pastor Renz, even sa akin, madalas po nating naririnig all throughout this week na galingan mo. Okay? Kailangan ginagalingan, pero hindi para makipagpagalingan. Okay? Dapat ginagalingan, pero hindi para magmayabang. Okay? Gagalingan, bakit? Kasi deserve ni Lord ang the best mula sa'yo. Amen. Gagalingan, hindi para makipagmayabangan, hindi para makipagpagalingan, kasi deserve ni Lord ang the best mula sa atin. So now, ang topic nga natin ngayon is galingan mo. Bakit natin kailangang galingan? Number 1, pakibasa nga po. Number one, bakit natin kailangang galingan? 1, 2, 3, go! Woohoo! Bakit mo kailangang galingan? Kita ka ni Lord. Okay? Kita po tayo ng Panginoon. Let me read to you. Let me emphasize to you. Gusto kong i-highlight dyan. In Hebrew chapter 6 verse 10, sabi niya, hindi niya kakalimutan ang trabahong ginawa nyo. Are you here? Hindi kakalimutan ni Lord ang trabahong ginagawa or ginawa natin. Sabi niya sa English version, in ERV, God is fair and He will remember all the work you have done. Okay? He is fair. Ang Diyos po natin ay fair at alam niya, kita niya lahat ng trabahong ginagawa mo, lahat ng paglilingkod na ginagawa mo para sa Kanya. Kita lahat yun ng alam mo ba na isa sa mga nature ni Lord is, He is an omniscient God? Do you know that? Do you hear the word omniscient? Amen, amen. Some of you yes, some of you not. Okay, the word omniscient came from the Latin word omnis and scientia. Omniscient nga, okay? Omni and scientia. Okay, pag sinabi nating omnis, it means all. At pag sinabi nating scientia, alam naman na natin yon. Ano yon, scientia? Knowledge. So, all-knowing si Lord. Okay? All-knowing si Lord. It means God is all-knowing. God is all-knowledge. Alam niya lahat. All-knowing siya. Lahat ng bagay patungkol sa atin, alam ng ating Panginoong Diyos. Do you believe in me? Can I hear amen? Amen. And according to this passage, okay, according to this passage, a person can serve God. Amen? A person can serve God. A person can love others. Okay? Siyempre, when you are loving others, siyempre, may kalakip yun na good works. Okay? And yet, still suffer from immature approach to Christian truth. What do we mean by this? Pwedeng mababaw pa ang faith at may immaturity pa talaga sa atin, pero hindi sinabi ni Lord na huwag kang maglingkod dahil ang babaw mo. Are you here? Are you here? So meaning to say, pwedeng mababaw pa ang faith natin, pwedeng may immaturity pa tayo as a Christian, pero pwedeng mag-serve kay Lord. Are you here? Pwede tayong mag-serve kay Lord. Pwede kasing, you know what?
sometimes ganito pa tayo. Pwede kasing naglilingkod na tayo, pero pwede talagang may immaturity pa rin sa atin. Kasi wala naman kasing naglingkod na perfect ka agad. I strongly believe right now that everyone here is under process. Amen? Walang nilagag sa ministeryo or walang nilagak or nilagay si Lord sa isang ministeryo or sa isang paglilingkod na boom, perfect. Are you here? Kung titignan natin ang Bible, si Lord nga hindi niya pinili yung mga perpekto eh. Are you here? Hindi niya pinili yung mga magagaling. Hindi niya pinili yung qualified. Yung pinili niya, okay? Mangingisda. Yung pinili niya, yung mga taong disqualified ng mundo pero quinalify niya. Are you here? So meaning to say, pwedeng hindi ka pa talaga ganun katindi sa pananampalataya at may immaturity ka pa talaga, pero pwedeng maglingkod kay Lord habang nagpapabago at nagpapaayos tayo sa biyaya at grasya ng Lord. Meron pa nga one time I don't know if you are experiencing this Minsan, habang naglilingkod ka kay Lord, minsan narorong motive pa nga tayo sa pagsuserve natin kay Lord Are you here? Oy, don't be Ay, hindi po ako narorong motive. Oy. Minsan, dumarating po tayo sa panahon na narorong motive tayo sa pagsuserve natin kay Lord. Pero I'm not telling na okay ito. Kaya naman, gusto ko pong sabihin sa iyo, when time comes na narorong motive ka sa pagsuserve kay Lord, ingatan natin, okay? Ingatan natin yung ating mga ginagawa at pagsuserve kay Lord. Kasi kahit kailan, okay, kahit saan man, kahit anong tago mo, maniwala ka sa akin, kita ni Lord yung motibo mo. Are you here? Kita ni Lord yung motibo ng puso mo. Maitatago mo sa tao, pero kay Lord, hindi mo kayang itago. All-knowing si Lord. Tandaan mo, my brothers and my sisters, mahalaga ang laman ng puso. Kaya tandaan, nakikita ni Lord ang kaibuturan ng puso natin. When we say kaibuturan, yung pinaka-deepest part ng puso natin, kita ni Lord. Wala tayong kayang itago sa Kanya. You agree? Can I hear amen? Ito pa. The author here gave the reasons for his confidence in his readers. Tingnan natin to. Alam nung author, okay, nung sinulat ito ng author, alam niya, nakita tayo ni Lord At dahil alam niya, nakita siya ni Lord, you know what? He reminds his readers. Anong reminder niya? Sabi niya, God is fair. Are you here? God is fair. God is just and is dealing with us. Just si Lord when it comes to dealing with every believer. And every believer na nananampalataya at naglilingkod sa Kanya, just siya, fair siya sa pagdidil sa bawat isa sa atin. Eto pa, He is faithful God to those who follow Him. Tapat siya sa mga taong nagtatapat sa Kanya at sumusunod sa Kanya. He is also true to His promises. The author of Hebrew says na ang Diyos natin ay totoo sa Kanyang mga pangako. Ang tao, pwedeng ang pangako niya ay mapako, pero si Lord, totoo ang pangako niya. Hindi lang yan. Ang sabi pa ng author ng Hebrew, He will reward believers who serve Him. Ang tao daw na naglilingkod kay Lord, listen ang tao daw na naglilingkod kay Lord, grabe, may reward sa Kanya. Are you here? Are you here? So contextually speaking, the reader of Hebrew had suffered and served the Lord. Kaya naman, antindi ng assurance niya sa sinasabi niya dito sa Hebrew chapter 6 verse 10 to 12. And the author is confidently saying,
God would not forget your situation. Okay? Hindi niya kinakalimutan yung sitwasyon mo at kitang-kita niya yung sitwasyon mo. Kaya naman sa mga panahon na sinasabi mong hindi mo kayang tumayo, nandun ang grasya ni Lord at nakakaya mong tumayo. Are you here? Sa mga panahon na parang aayaw ka na, nandun ang grasya ni Lord kasi nakikita niya na aayaw ka na, pinapalakas ka na niya ng grasya niya. Are you here? Sa mga panahon na mag-quit ka na, Lord, ayoko na sa'yo. You know what? I-remind ka ng Lord how deep is His love with you. And suddenly, because of His grace to us, sorry Lord, babalik po. Maglilingkod na po. Are you here? Ibang klase ang grasya ng Panginoon na I'm sure naranasan ng author ng Hebrew na yan, okay, ng Hebrew book na to. Kaya naman confident siya na sinasabi niya sa atin, hey everyone, kita tayo ni Lord. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Actually po, these people who write this Hebrew 6 verse 10 to 12 had proven a track record of service to the Lord. Napatunayan niya na, kaya siya ganyan katindi magsalita, kasi napatunayan niya na sa buhay niya kung gaano katindi ang Diyos sa kanya. Sa buhay niya. Okay? They did it because they loved the Lord. Okay? They did it because they loved the Lord. Actually, this thing, tingnan po natin to. The subject of Hebrew has demonstrated work. Yung sabi niya dyan, God is fair. He will remember all the work you have done. Sabi niya, i-remember daw ni Lord, kita daw ni Lord lahat ng work mo na ginagawa mo para sa Kanya. So, kapatid, alam mo ba na yung word dyan na work, okay, it denotes not just work or not just an act or not just a paglilingkod. Alam mo ba na yung word na work dyan is denoting a labor of love for God's name. Hindi siya basta trabaho, hindi siya basta paglilingkod, pero paglilingkod na may kasamang pagmamahal sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Kanyang pangalan. And when we say labor of work, this kind of love, okay, ito pong klase ng pagmamahal na to, kung ito pong klase ng paglilingkod na may kasamang pagmamahal sa ngalan ng Kanyang pangalan, ito po yung klase ng paglilingkod na what? Nagmamanifest talaga at mayroong ebidensya. Kuha niyo po ba ako? Meaning to say, kapag gumawa sila ng work na yan, yung word na work na yan, yung labor of love in the name of God, pag ginawa nila yon, hindi lang basta nagawa, pero talagang makikita mo, may change life, may evidence na talagang they are working their best with the love that God gave them, and the name of Jesus Christ. They not owning their glory, the glory of that work, but gumagawa sila sa ngalan ng Panginoon. Pangalan ng Panginoon. Are you here? That's the word work there. Okay? And then, sabi niya pa dyan, balik tayo sa verse. Sabi niya, ang sinunod niyang sentence, He will remember that you showed your love to Him by helping His people, that you continue to help them. Love na naman. Magkaibang word, pero it denotes one thing. It's love. Na yung mga tao daw na, yung sinasabihan ng Hebrew author na yan, sinasabi niya that you showed your love to Him. Pinakita daw nila yung pag-ibig nila kay Lord sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao. Are you here? Yung actually, the word love there is an agape love. When we say agape love, it is a sacrificial love. Yung agape love, sacrificial love mo sa Diyos ang magiging dahilan para mag-sacrifice ka para din sa iba. Kaya naman minsan, bear with me guys, kaya naman minsan, kahit hindi
Parang ang hirap mahalin, pero minamahal mo pa rin. Parang hindi nakatanggap-tanggap bigyan ng pagmamahal, pero namahal mo pa rin. Parang hindi ka tanggap-tanggap na i-reach out, pero i-reach out mo pa rin. Why? Why? Agape love. Sacrificial love. Dahil dyan sa agape love na binigay sa atin ng Panginoon, kaya tayo nagmamahal ng tao. Then, sacrificially. Are you here? Nakukuha niyo po ba ako? Nakukuha niyo po ba ako? Kaya naman po, mga kapatid ko po sa Panginoon, okay, tandaan po natin, He remember you. Kita ni Lord lahat ng ginagawa mo. Eto pa, sabi ng Psalms 139 verse 1 to 6, gaano tayo nakikita ni Lord? Gaano tayo kakilala ni Lord? Psalms 139 verse 1 to 6, Lord, you look deep inside me. You know all about me. You know when I sit down and when I get up. Even when you are far away, you understand what I am thinking about. When you see me when I go out, you see me when I go out, and you see me when I stay at home. You know everything that I do. Yes, Lord, before I open my mouth to speak, you know what will I say. You are all around me, in front of me and behind me. You put your hands on me to help me. You know so much about me. It's wonderful. I cannot understand it. My thoughts cannot reach as high as that. Imagine niyo po yung sinasabi ng psalmist na to. Anong sabi niya? Sabi niya, Lord, alam mo, you look, kita mo, yung deepest thing ng puso ko, yung deepest part inside me. Tawa niyo po ba ako? You know all about me, sabi ng psalmist. You know when I sit down, alam mo kung kailan ako uupo at kailan ako tatayo. Alam mo rin kapag nasa malayo ako, naiintindihan mo yung nararamdaman ko at naiintindihan mo kung ano yung iniisip ko. Sabi nung psalmist kay Lord. And kapag daw lumalabas siya ng bahay, nakikita siya ni Lord. At kapag nag-i-stay siya sa bahay, kita din siya ng Lord. Sabi pa niya, you know everything that I do. Kita ni Lord lahat ng ginagawa natin. Sabi pa niya, yes Lord, before I open my mouth to speak, grabe no, tindi. Bago ka pa man daw magsalita, bago mo pa ibuka yung bibig mo, alam na ni Lord yung sasabihin mo. Are you here? Ang lupit ni Lord. Ang lupit. This is omniscient. Okay? You know what will I say? Sabi niya, you are all around me. In front of me. You are in front of me. You are behind me. Ito pang matindi. You put your hands on me to help me. Sabi niya dyan. Sabi pa ng psalmist, you know so much about me. Ang dami mong alam tungkol sa akin, sabi nung psalmist kay Lord. And sabi niya pa, namangha pa yung psalmist. Anong sabi niya? It's wonderful. Oh, right here. It's wonderful. Na para bang sinasabi niya kay Lord, Lord, mas kilala mo pa ako kesa sa pagkakakilala ko sa sarili ko. It's wonderful, Lord. Nakuha niyo po ba ako? Sabi niya pa dito, I cannot understand it. Di ko po maintindihan. My thoughts cannot reach as high as that. Di ko kayang isipin kung gaano mo ako kakilala, pero ang alam ko lang, kilala mo ako. That's what the psalmist says. Kaya naman kapatid ko sa Panginoon, I wanna tell you, kita ni Lord ang bawat paglilingkod mo. Yung bawat trabahong ginagawa mo para kay Lord, para sa Kanya, yung pagpapagal mo sa paglilingkod, yung bawat pawis, yung bawat iyak, yung bawat uhog, yung bawat hirap sa paglilingkod mo kay Lord, I'm gonna tell you, kitang-kita lahat yun. Kita niya yun lahat. Amen?
Amen? So pag sinabi nating paglilingkod, kailangan nating maintindihan, mahirap po talaga ito. Amen? Mahirap po talaga ito. At dahil mahirap po ito, pwede talagang mag-isa lang tayong naglilingkod. Mahirap na nga maglingkod, mas mahirap pa kasi mag-isa lang tayo. Are you here? Are you here? Pwede rin naman na talaga namang pwedeng walang nagmo-motivate sa atin. Yung naglilingkod tayo, pero wala man lang matapik sa balikat mo, uy, kaya mo. Grabe no, mahirap na nga maglingkod, wala man lang tapik. Are you here? Alam niyo po, importante yung tapik sa balikat. Nakakais po yun ng bigat. Okay? Mahirap na nga maglingkod, pero wala pa yung tapik. Okay? Mahirap na nga maglingkod, wala pang nag-i-encourage sa atin na kahit man lang sabi, kaya mo yan. Kahit nga, kaya mo yan. Kahit nga ganun man lang, wala eh. Minsan, no? Mas lalong mahirap. Or pwedeng, mahirap na nga maglingkod, wala pang nakaka-appreciate sa atin. Wala man lang nagsasabing, uy, ang galing mo. Wala man lang, wow. Wala man lang ganon. Don't get me wrong in this. Listen, madalas po kasi, tayong mga tao, nahihilig po kasi tayo sa motivation. Nahihilig tayo sa appreciation. Nahihilig tayo sa encouragement. Kumbaga, gusto natin may tumatapik. Gusto natin may nagsasabi sa ating, oy, good job. Gusto natin may nagsasabi sa ating, gusto natin merong, kaya mo yan. Mahilig tayo doon. Kasi tao tayo eh. Ang nature of woman, ang nature po natin, kailangan natin ng mga bagay na to. Okay? Kaya lang, dahil we are bound with this, minsan, pag wala ng motivation, titigil ka ng maglingkod. Pag wala ng appreciation na nagmumula sa tao, aayaw ka ng maglingkod. Pag wala ng galing mo, pag wala ng wow, aayaw ka ng maglingkod kay Lord. Hello? Don't get me wrong. Bilang tao, kailangan natin yan. Pero what I am saying is, dapat, listen to me, dapat hindi ito ang nagda-drive sa'yo sa paglilingkod mo. Na dapat, kahit walang motivation, you will serve the Lord. Hindi ka aayaw sa paglilingkod kay Lord. Kahit pa walang appreciation, kahit wala pang motivation, kahit wala pang encouragement coming from people, hindi ka aayaw sa paglilingkod kay Lord. Are you here? Are you here? Parang wala na nag-agree sa akin Okay? So now, teka lang, pastora, ano bang pinagsasabi mo? Kung walang motivation, kailangan ng tao yon. Walang motivation, walang appreciation, walang encouragement. Ano dapat? Ano pala? Listen po. Ano dapat? Ano dapat ang urge natin sa paglilingkod sa Lord? Listen to me. Dapat yung urge mo sa paglilingkod mo kay Lord is the discipline of knowing that God sees everything na ginagawa. Para mas maintindihan natin, kita tayo ni Lord. Na sa lahat ng ginagawa natin, ang pinaka-the best na motivation, ang pinaka-ultimate encouragement, ang pinaka-fuel natin sa paglilingkod kay Lord, yung alam mo, nakita ni Lord at naaalala ni Lord lahat-lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Hindi yung motivation coming from people, hindi yung encouragement coming from people, hindi yung appreciation galing sa tao, pero yung the fact na may discipline ka na kapag nangihina ka na, kapag nahihirapan ka na, kapag parang you are about to quit, alam mo may discipline ka na, alam mo nakita ni Lord lahat yan, and yun palang ang tinding appreciation na yun. Yun palang antinding motivation na yun. Yun palang antinding encouragement. Yes, Lord! Magpapatuloy ako. Here,
Are you here? Yung maglilingkod ka at gagalingan mo kahit walang nakakakita sa'yo. Kahit walang nagsasabing ang galing mo, maglilingkod ka pa rin kay Lord. Kasi hindi ka naman sa tao naglilingkod, kay Lord ka naglilingkod. And He sees you. Kaya maglilingkod ka pa rin kay Lord. Amen. Yung maglilingkod tayo kay Lord kasi, you know what, alam niya yung bawat needs natin. Yung maglilingkod tayo kay Lord kasi kita tayo ni Lord at lahat ng ginagawa mo, alam ni Lord, lahat ng nararamdaman mo, ramdam ni Lord na di mo kaya pero minsan di mo na kaya pero nakakatayo ka pa. Bakit? 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 Sa panahon na hindi mo na kinakaya, kita ni Lord na hindi mo kaya, kaya sinusustain ka niya ng kalakasan na nagmumula sa Kanya, kaya ka nakakatayo. Sinusustain ka niya ng grasya niya, kaya ka niya nakakatayo. Kaya ka nakakatayo. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba? Hindi po namin kayang tumayo dito sa harapan kaming mga pastor. Ako po, to tell you personally, this is my personal testimony. Hindi ko po to sinabi kaninang morning tsaka 4 p.m. dahil special kayo. Hindi, joke lang. Alam niyo po ba, ayaw na ayaw ko mag-preach. Ayaw na ayaw ko mag-preach. Tanungin niyo po kay Pastor Renz kung gaano ko tinatakbuhan ng pagpipreach. Kasi alam ko hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang mag-preach. Pero bakit ako nakakatayo? I know in my heart that this is not my own strength. This is not my own wisdom. This is not my own self. I know in my heart that this is just the grace of the Lord na binibigay niya sa akin. Pag nakikita niya ako, hindi ko na kaya, si Lord yung nagsusustain ng grasya para makatayo ako in front of Him. And same thing with us. Sa paglilingkod po natin kay Lord, minsan nakakaranas tayo na parang hindi na natin kaya. Pero si Lord, dahil nakita ka niya na parang weak ka, isusustain ka niya ng strength niya. Are you here? Sa mga panahon na naglilingkod ka sa Panginoon at ramdam mo na pagod ka na, yung parang, lagi na lang ako. Yung pagod ka na, alam mo, minsan, si Lord, pag nakikita niya yun na napapagod ka na, nararamdaman talaga natin yung restoration eh. And you know what? You will found yourself, nandun ka pa rin sa paglilingkod. Hindi ka pa rin tumitigil. Bakit? I-restore ni Lord yung strength mo eh. Naglalagay si Lord ng joy dyan sa puso mo. Yung kahit pagod ka na, dating sa paglilingkod, ang saya-saya mo. Bakit? May pinuput up si Lord na joy. Wala kang natatanggap na encouragement, wala kang natatanggap na appreciation, wala kang natatanggap na motivation. Parang, ang sad-sad ko naman. Hindi mo kailangan ng joy coming from people. Si Lord mismo ang maglalagay ng joy para manatili ka sa paglilingkod mo para sa Kanya. Amen. Maglalagay si Lord ng joy dyan sa puso mo at mararamdaman mo yun. Kaya ka nagpapatuloy. Madalas sinasabi natin, Lord, mag-quit na ako, ayoko na po. Pero nandiyan ka pa rin. Amen? Kasi sinusustain po tayo ng Panginoon. Kaya naman kapatid, tandaan po natin, kita tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kita ka ni Lord. Woo! Bakit natin kailangang galingan? Kita tayo ni Lord. Pangalawa, second na po ako. Pangalawa, dahil po kita tayo ni Lord, kailangan mo pang parang tatlo lang yun ah. Can we read that number 2 point? 1, 2, 3, go! Yun. Pwede ba sabihin mo yan sa sarili mo? Kahit mahina lang, tibagan mo pa. Sabi ng verse natin, I want to highlight it. Gusto namin na maging masipag pa rin kayo. Masipag na, pero masipag pa rin kayo hanggang sa dulo para makuha nyo ang mga bagay na inaasahan nyo. In English, sabi niya sa NIV, we want each of you to show the same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized. Right here, sipagan pa natin. Tingnan mo po ito.
Okay? The writers tells his readers that they should do something for them to get something. Sabi niya, okay? Tagalog nga, Tagalog. Pinoy version tayo. Gusto naming maging masipag pa rin kayo hanggang sa dulo para makuha nyo ang mga bagay na inaasahan nyo. So, ang sinasabi po natin, sinasabi po ng writer ng Hebrew na ito, okay, sinasabi niya na kailangan may gawin ka para may makuha ka. Simple, kailangan may gawin ka para may marating ka. Are you here? Yung statement ng writer, grabe no, was with full assurance. Actually, the writer is speaking of a deep conviction ng puso niya, and the object of this conviction is hope. Kung babasahin nyo yan, grabe punong-puno ng pag-asa yung pagkakabigay niya, pagkakababa niya ng verse na yan. Sabi niya doon, grabe no, mararamdaman mo talaga na habang nagsasalita, habang sinusulat ng writer niya, ng Hebrew na yan, okay, grabe may assurance siya at puno siya ng pag-asa na kapag nagsipag ka, may makukuha ka or makukuha mo yung bagay na inaasam. Here. Are you here? Actually po, hindi siya nagpatinag na i-convince ang lahat ng nakakabasa nito, which is now, tayo, di ba? Tayo yung readers now, na kita talaga tayo ni Lord, na nakita niya lahat ng faithful services natin sa Kanya, at may reward every labor of love na ginagawa natin sa pangalan niya. Sabi pa ng writer, that they should have, okay, that they have this conviction of hope hanggang kailan daw? Hanggang kailan daw yung sipag na kailangan na meron tayo? Hanggang kailan? Hanggang dulo. Sabi mo sa katabi mo, hanggang dulo. Ang sinasabi ng author, mag-serve tayo, sipagan natin hanggang sa pinakadulo ng buhay natin. Wow. Wow. Grabe, no? So meaning to say, okay, ang sinasabi ng writer dito, yung diligence daw na ginagawa mo, hindi yan mawawalang silbi. Meron kang makukuha kapag sinipagan mo. And I strongly believe, ang taong nagsusumipag sa paglilingkod sa Lord, ako naniniwala hindi mauubusan ng pag-asa mula. Okay? Na magiging dahilan, lalo kang sisipagin at lalo kang titindi sa paglilingkod mo kay Lord. Hindi ka hihito sa paglilingkod mo kay Lord. Maglilingkod ka hanggang dulo. Alam nyo ba na ang taong nagsisipag, okay, nagbibigay ng buo niyang kakayahan sa paggawa? Walang tao na masipag na basta na lang niyang ginawa, yun na yun. Kapag sinabi nating masipag, nandun yung buong kakayahan niya sa paggawa ng isang bagay, lalo na kapag kay Lord niya ginagawa. Yung tipong todo-todo, hindi basta nagawa lang, pero ito todo niya talaga. Yan ang taong masipag. Ang taong masipag, ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. Okay? Kaya naman, kita mo, pulido. Are you here? Pulido. Ano pa? Ang taong masipag, hindi umiiwas sa anumang gawain. Hindi daw umiiwas sa anumang gawain. Kasi para sa kanya, sa taong masipag, may paraan lagi kaysa dahilan. Are you here? May paraan lagi kaysa dahilan. Kaya naman, I want to ask you, my brothers and my sisters in Christ, sino dito gusto mong graduate sa pinag-aaralan mo? Sino dito mga nag-aaral? Gusto mo bang graduate? Gusto mong graduate? Gusto mong graduate? Gusto mong graduate? Woo! Sipagan mo. Are you here? Sipagan mo. Sabi mo nga dyan sa nag-aaral na yan, sipagan mo. Woohoo! Sino dito
Sino dito gusto niya maging financially stable siya? Yung kapag pupunta siya ng SM shopping, parang yung pag magsha-shopping siya is worries no more. Yung peg niya, sino dito gusto nun? Parang ang hina naman. Gusto niyo nun? O sige, yung parang pagpupunta siya ng happy go na lang kasi wala SM tayo dito sa iba. Okay, talagang shopping no more. Ay parang worries no more, talagang parang eat all you can, no? Buy all you can. Sino dito gusto nun? Amen, amen, amen. Pakisabi dyan sa katabi mo, sipagan mo. Sipagan mo! So, sino dito, listen, sino dito gusto niya magkaroon siya ng regular na trabaho? Yung hindi contractual, yung kapag natatakot ka na pag after 6 months, hindi yung job order na kahit kailan pwede kang sibakin. Are you here? Sino dito gusto niya magkaroon ng regular na trabaho? Amen. Kung gusto mo yan, sipagan mo. Amen? Amen? Parang ayaw nyo ha. Amen po ba? Amen. Sino dito gusto niya yung church na natin, Project Nehemiah, mapatayo natin. Parang ang hina Amen! 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 Kung gusto natin yon, sipagan mo. Sipagan mo. Sipagan natin. Let me just give you a short thing about this Project Nehemiah. Alam niyo po ba na ang Project Nehemiah, this is a project of our church building project. Alam niyo po ba na ang itatayo nating church, okay, is 3 palapag? Come on. Are you here? 3 palapag! Hindi kayo naniniwala Can you hear amen? Yung first floor at saka yung second floor is intended with offices and all offices and everything pa na income generating ng church. Yung second floor is intended for sanctuary ng church. And yung third floor, you know what? Bakit 3 palapag? Bakit may third floor pa? Is para sa mga estudyante ng Primso na gustong mag-aral at gustong maglingkod kay Lord at the same time, pero walang perang pang boarding house, pero walang perang pang aral. That's the vision of our church. Kung gusto natin na maitayo ang Project Nehemiah, sabihin mo sa katabi mo, sipagan mo! Woohoo! Sipagan natin, hindi lang pala kayo, pati kami, sipagan natin. Amen? That's the vision of our church. That's the church building na inaasam natin. Pero alam mo, you know what? I have here in my devotion, kapag sinipagan natin, God will going to reward this. Kaya naman sipagan natin. Amen? Sino dito gusto niya, hindi niya nakilala yung katabi niya pag pumunta siya ng church. Bakit? Kasi nasa kabilang church na pala siya. Hindi, joke lang. Joke! Bakit hindi niya nakilala? Kasi, grabe, sinipagan mo, nag-1,000 na tayo Grabe, kaya ba? Grabe, no? Grabe. Sinipagan kasi. Pero kung gusto mong mangyari yan, sipagan talaga natin. Sipagan talaga natin. It's not about our age. It's not about anything. Hindi mo pwedeng sabihing matanda ka na. Hindi mo pwedeng sabihing bata ka pa. Kaya nating magsumipag. Amen? Kaya nating maging masipag. Amen? Kaya naman, church, kung gusto natin to, sipagan natin sa paglilingkod hanggang doon. Huwag lang hanggang Minsan kasi hanggang Tapos pagdating ng gitna, naperdin. Tama? Pagdating ng gitna, wala na. Ano ba sa Cebuano yon? Yung tapos na, yung tumigil na. Ano daw? Nag-undang na. Pagdating ng sa umpisa, ang galing natin, gigil tayo. And then pagdating ng gitna, okay, pagdating ng gitna, unti-unti, nagundang na. Naperde na.
Sabi nga sa Ilocano, awanan, naperden. Sabi nga sa Sambal, omen, ana. Are you here? Wag lang hanggang umpisa, wag lang hanggang gitna. Pero ang sabi ng Hebro, sipagan mo hanggang dulo. Kung gusto mong may makamit, sipagan mo hanggang dulo. Kung gusto mong may marating, sipagan mo pa hanggang dulo. Kung gusto mong magkaroon, sipagan mo pa hanggang dulo. Bakit? Tanong mo ako bakit? May reward si Lord sa mga taong tunay na nagsisipag sa kanyang gawain. May reward si Lord. Amen. Kung gusto mong makuha ang reward na yon na inaasam mo, magpala ka sa sipagan mo. Sipagan mo. Dadaling ka doon ng Lord. And number 3, dito na po ako magtatapos. Ano pong sabi? Dapat tuloy-tuloy. Una, bakit natin kailangang galingan? Kasi kita tayo ni Lord. At dahil kita tayo ni Lord, sisipagan pa natin. At sa pagsisipag natin, hindi pwedeng hanggang gitna lang. Kasi sabi ng verse, hanggang dulo. So dapat tuloy-tuloy. Sabi niya dyan sa ating verse, in Hebrew chapter 6 verse 12, huwag kayong maging tamad. Gayahin nyo yung mga naniniwala sa Diyos at nagtitiyaga, kaya natanggap nila ang pangako ng Diyos. In English, sabi niya dyan, in Hebrew chapter 6 verse 12, so don't allow your hearts to grow dull or lose your enthusiasm, but follow the example of those who fully receive what God has promised because of their strong faith and patience, endurance. Let me highlight the word receive. Napansin nyo? With ED. Okay? With D. Meaning to say, na-receive na nila. Nakuha na nila yung reward. May reward talaga. Amen? Amen? Pero, my brothers and my sisters in Christ, let me tell you, no? Madali kasi talaga magsimula, pero madalas, mahirap magtuloy-tuloy. Okay? Madali mag-umpisa, pero madalas, ang hirap magtuloy-tuloy. Minsan, hanggang simula lang. Okay? Masigla sa umpisa, pero hanggang gitna lang, pagdating ng dulo, wala nang kasigla-sigla. Alam nyo, sa ministry, you know what? Listen to me. Consistency is the key to victory. Hindi ka magtatagumpay sa ministeryong pinapahawak mo kay Lord kung hindi ka magiging consistent. Okay? Kasi kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka karunong, kahit gaano ka kapogi, kahit gaano ka kaganda, kung wala kang consistency, let me tell you, sayang lang ng. Okay? Kaya nga kapatid, gusto kong sabihin sa ating lahat, dapat tuloy-tuloy hanggat hindi pa tayo panalo, dapat tuloy-tuloy. Huwag tayong hihinto. Hanggang hindi pa tapos ang laban, huwag kang hihinto. Dapat tuloy-tuloy. Hanggang hindi mo pa nakukuha yung promise sa'yo ni Lord, dapat tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy. Hindi ka pwedeng maging maasim. Dapat tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng maging maasim. Sabi kasi ng verse natin, let me tell you, sabi ng verse natin, huwag tayong tamarin. Huwag kang maging maasim. Kasi kapag maasim ka na, hihinto ka talaga. Are you here? Pwede mo pasabi mo dyan sa katabi mo, huwag kang maasim, kapatid. Huwag kang maging maasim. Sabi niya, tamarin eh. Huwag kang tamarin. Kasi kapag tinamad ka na, patay na. Hihinto ka na. Ang kalaban po ng tuloy-tuloy or continuity is katamaran. Ang kalaban ng continuity is kaasiman. Pag tamarin ka na, wala na.
hihinto ka na. And do you know what? Listen, ang marka po ng immaturity is laziness. In other term, kung titignan natin sa ibang version ng Bible, yung Hebrew 6 verse 12, ang ginamit po doon is sluggishness. Sluggish is set in contrast to diligence. Okay? Katamaran, in other term. Okay? Kontra sa kasipagan. Okay? Kaya naman, sinasabi sa atin ng Biblia, sabi ng Hebrew 11, okay, nagbigay siya ng mga listahan eh. Actually, sinabi niya talaga na merong mga tao na namuhay according sa kanilang pananampalataya at hindi tinamad. Kaya yun, na-receive nila yung reward nila at yung promise ni Lord sa kanila. Meron talaga yun. Pero, do you know that the prime example of diligence is no other than our Lord Jesus Christ? Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2 yan. Sabi niya dyan, it is important daw to pattern ourselves to Jesus Christ, no other than. Okay? Kasi nga, si Jesus, kung titignan mo ang Panginoong Yesus nung nabuhay siya dito sa mundo, grabe, ang sipag niya. Ang sipag niya. When he bata pa nga lang siya eh. Nakita mo siya nung, di ba, yung preaching ni pastor, nakikipagtagisan siya dun sa mga rabbi, yung mga teachers of the law. Grabe, ganun siya kasipag. Naipasa niya lahat yung level para maging rabbi siya. Imagine, yung 1 to 6, yung 7 to 12, and then yung susunod na level hanggang sa 30 years old niya, naipasa niya yun. Sipag. And then nung nag-start siya ng ministry, ano pong ginawa niya? Hindi niya hinayaan na, hoy, pumunta kayo sa akin. Hindi! Si Jesus ang lumakad, si Jesus ang pumunta sa bawat villages, maabot niya lang ang bawat tao. Ganun siya kasipag. Maparamdam niya lang sa bawat tao na mahal ko kayo, hey! Kaya niyang tawirin kahit dagat, kahit bundok. Maabot niya lang ang tao. Ganon kasipag si Lord. Kaya naman si Jesus is the prime example when it comes to diligence. Kung ipapattern mo na rin lang yung buhay mo, okay? Kung ipapattern mo na lang rin yung buhay mo at mag-idolize na lang din when it comes sa kasipagan, don't pattern your life to Bill Gates. Do not pattern your life to Mark, ano na yun? Yun na yun. Do not pattern your life to anyone here on earth kasi tao lang din sila. Darating yung panahon na papagod sila. But pattern your life to our Lord Jesus Christ na kahit hanggang dulo sa cross ng Kalbaryo, nagsumipag pa rin para sa atin. In-endure lahat ng yun para sa atin. Ganon kasipag si Lord. Right here. Kaya naman kapag usapang kasipagan, walang ibang the best na i-imitate kundi ang Panginoong Hesukristo. Pag usapang kasipagan, tandaan mo, dapat tuloy-tuloy tayo. So now, the question is, Pastora, dito sa church, paano tayo magtutuloy-tuloy dito sa church? I wanna tell you, gusto mong magtuloy-tuloy dito sa church? There are things na kailangan mong gawin para magtuloy-tuloy ka. Una, you need to involve yourself in every activity that we have, that this church have. Involve yourself. Like what I've said kanina. Ang isang tao, kapag pumunta siya sa isang lugar, tapos nakatunganga lang siya, yung iba gumagalaw, pero siya nakatunganga. Anong gagawin ng taong yun? Is that person will stay or will leave? O ikaw na lang sumagot sa sarili mo. Kunyari, ikaw yung taong yun, mag-i-stay ka ba o alis ka? Alis ako. Wala akong ginagawa eh. Anong gagawin ko doon? Tutunganga maghapon. Same. Here's a church. Pag wala kang ginagawa dito sa church, if you don't involve yourself here in church, you will leave. Kaya importante na may ginagawa ka. Kaya naman kapatid, involve yourself to those events that we have. At kapag in-involve mo ang sarili mo sa bawat activities ng church, you know what? Malalabanan mo ang kaasiman.
Truly. Sa dami-dami ba naman ng activities natin, sa dami nating ginagawa, may chance ka pa para tamarin? I don't think so. I don't think so. May chance ka pa para maboring? I don't think so. Kaya naman, if you want na magtuloy-tuloy, kung gusto mong magtuloy-tuloy, kapatid, maraming church event, involve yourselves. Yung nakalipas lang na linggo, we have teens gathering, we have college gathering, we have young adult gathering, we have adult gathering. Ay, grabe! Ang daming church activities. Involve yourself. Pwede kang gamitin sa mga activities na yon. You can play the piano, you can play. Para naman mapalitan na yung mga dati. Lagi na lang sila eh. Natutuwa nga ako, you know what? Nakakita na ako ng bagong set na music team. Sa college team. How about the young pros? Young pros is waving. Hello? I wanna see new set of music team. How about the adults? Hey, nakakatawa nga eh. May mga, to tell you frankly may mga adult kumakanta sa harap. Parang sabi ko, parang ang hirap na sa kalagayan nila yon, pero they want to serve the Lord eh. Kumakanta, nagbaback up, magugulat na lang tayo, sila na worship leader. Tabi, Aris. Tabi, Mikaya. Tabi, Jaxel. Alis. Ako na. Magugulat na lang tayo. Ganon na. Okay? Involve natin yung sarili natin. Marami po tayong trainings dito sa church. We have SOD 1, SOD 2, SOD 3, SOD 4. Marami. Na kung saan it will help you to grow. Involve yourself to these SODs. Okay? Involve nyo po yung sarili nyo. Marami po tayong mentorings. May mga W groups po tayo. Okay? Involve nyo po yung sarili nyo sa mga W groups natin. Masaya kaya sa W group. Life is better with a group. Amen. May pagkain. Amen. Okay? Marami po tayong ministry dito sa church. We have maintenance, we have music team, we have ushering team, we have hosting team, at kung ano-ano pa. Ang dami na nga sinabi nung announcer, host kanina eh. Okay? Palitan nyo na po sila, parang awa nyo. Hindi, joke lang. Okay? Sabi, involve po natin yung sarili natin. At kapag in-involve mo yung sarili mo, listen, alam ko ma-excite ka kapag in-involve mo yung sarili mo sa bawat event, sa bawat music, sa bawat mentoring, sa bawat training, sa bawat ministry na meron tayo sa church. Pero tandaan mo, nandyan ang excitement, pero tandaan mo, dapat maging excited ka lagi sa gagawin ni Lord at kay Lord, wag sa gagamitin lang ni Lord. Okay? Dapat ang excitement mo lagi, yung kayang gawin ng Lord dun sa taong yon, yung gagawin ni Lord, yung ipapamalas ni Lord. Kay Lord dapat excited, hindi dun sa tao na ginagamit ni Lord. Bakit? Tanong mo ako bakit? Kasi pag naging excited ka dun sa tao, kukunin na ni Lord yung tao. Totoo. Bakit? Palitan niya na si Lord eh. Ina-idolize mo na kasi. Iniidolo mo na eh. Nagkakasala patuloy siya. Kaya naman, wag dun sa tao ma-excite. Wag dun sa tao mamangha. Kay Lord mamangha. Kasi pag sa tao ka tumingin, you know what, may disappointments. Pwedeng tumigil ka. Pero pag kay Lord ka tumingin, hindi ka madi-disappoint. Hindi ka titigil. Magpapatuloy ka. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? And then after mong ma-excite, kapatid, after mong ma-excite, be teachable and be responsible. When I say responsible, it denotes consistency. Maging responsable tayo sa bawat pinagkakaloob sa atin ni Lord at sa bawat pinagkakatiwala niyang ministeryo sa atin. Tandaan natin, consistency is the key to continuity. Amen? Kung gusto mo magtuloy-tuloy, maging consistent ka. Kaya nga dito sa church, ito na sabi kanina, pero pasensyahan nyo na po ako, dito po sa church, kahit isa lang ang dumating sa W group, magtutuloy pa rin ang W. Because consistency is the key to continue.
We believe in that. Amen? Kaya naman sabihin mo sa katabi mo, Amen. I don't know what you are thinking right now. I don't know what's in your mind right now. Okay? Di ko po alam kung anong iniisip nyo. Kanina pa ako dito daldal ng daldal. Di ko po alam kung anong mga bagay na pinag-iisip nyo sa back of your mind. Pero, let me tell you, kung hindi ka pa sigurado kung maglilingkod ka kay Lord o hindi, I wanna tell you, pwede naman na hindi ka mag-serve kay Lord. Pwede. 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 Parang sumama yung tingin nyo sa akin bigla Pwedeng hindi ka maglingkod kayo. Pero hayaan nyo ako ipakilala yung tao. Example, tao. Pwedeng hindi naglingkod. Pinili niyang lingkod kay Lord at hindi magpatuloy. This man named Max Ju. This man, yung mama pong ito, meron lang naman po siya 1,126 descendants. And with that descendants, meron lang naman na lumabas na 300 convicts from his descendants. 27 murderers, 109 prostitutes, and 500 alcoholic and drug addicts. Don't get me wrong. Pero this man choose to stay away and choose Pero, kung merong tao na hindi maglingkod, meron ding tao na pinili na kilalanin si Lord ng lubusan sa buhay niya at maglingkod para kay Lord. And his name is Jonathan Edwards. And this man has meron lang namang 929 descendants ang meron siya. Mas mababa kesa kay Max. Okay? Mas mababa kesa dun sa kanina. 929. There's a difference of 100 descendants. Kasi yung kanina is 1,026. So, sige, 98. Okay, may difference ng 98 descendants. Okay? Pero you know what? With that descendants, may lumabas lang naman na 13 college president with his descendants. May lumabas lang naman na 86 college president with his descendants. Meron lang namang 430 minister. Probably it is a pastor, a missionary, a revivalist na lumabas sa descendants ni Jonathan Edwards. And there is 314 veterans, war veterans na lumabas sa kanyang descendants. What else? 75 book authors ang lumabas sa kanyang descendants. Next. 100 lawyers lang naman ang lumabas sa kanyang lahi. And next, meron ding 30 judges ang lumabas sa lahi ni Jonathan Edwards. Meron ding 3 mayor ng 3 malalaking cities. Meron ding 3 gobernador ng 3 malalaking states. And meron lang naman na isang descendants na lumabas sa kanya na naging vice-presidente ng United States. And lastly, may lumabas lang naman sa kanyang descendants na isang controller of US Treasury. This man choose to serve the Lord. Choose to know God intimately. Choose the Lord. Kapatid, sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore
that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Let me tell you, ang Diyos po natin ay tapat sa bawat isa sa atin na sumusunod sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Sabi ko nga kanina, kita ka niya. Are you here? Kita ka niya. Okay? Tapat siya. He is keeping His covenant of love in 1,000 generations sa lahat ng taong nagmamahal sa Kanya. And if you are telling me that you love God, I wanna tell you, faithful si Lord sa'yo. At sa mga susunod pang henerasyon na lalabas sa lahi. That's what the Bible says. That's what the Bible is saying. Basta manatili tayo sa pagmamahal niya. And let's keep His command. Amen? Amen? I don't know. Pwede na isa sa lahi mo ang pwedeng maging mayor ng Iba, Zambales. Isa sa mga lahi mo ang pwedeng maging gobernador ng probinsya ng Zambales. Pwede. At pwedeng manggaling sa lahi mo ang magiging susunod na presidente ng bansang Pilipinas. And this is good. Possible na manggaling sa lahi mo. Pwede na manggaling sa lahi mo yung susunod na magpapastor ng Word of Everlasting Love Iba na magpapatuloy ng gawain ng Lord sa lugar na ito. That even though wala na kaming lahat, wala na tayong lahat ba? Pero yung lahi mo, yung susunod na magpastor at tatayo dito, declaring His name, at para hindi maputol ang namalaman ng mga tao na mayroong Jesus na mabuti sa buhay niya at sa buti na at mabuti sa mga ninuunoan niya. Are you here? Pwedeng lumabas yan sa lahi natin. Amen. Excited of that? Excited of that? Kaya naman, patid, if you want this, pwedeng mangyari. Thus, okay, let's serve Him. Simulan na nating paglingkuran ng Panginoon. Simulan na nating galingan sa paglilingkod. Hindi para magpagalingan, hindi para magmayabang, pero para ibigay ang the best para kay Lord. Simulan na nating sipagan ang ating paglilingkod. Simulan na nating tindihan itodo ang paglilingkod natin kay Lord. Kasi, we don't know kung anong ilalabas ng lahi natin na pwedeng gamitin ng Lord para sa church at sa bansang Pilipinas. Kaya naman, kung gusto natin ito, natin sa sarili natin. Ngayon pa lang, i-commit na natin kay Lord yung buhay natin. Ibigay na natin kay Lord yung buhay natin. And I strongly believe right now, let's start to worship the Lord right now. And as we worship the Lord, allow yourself to just worship Him with all your heart. Because I believe, ipapamalas sa'yo ng Lord yung dakilang pag-ibig niya ngayon. Can we just all stand? Ready yourselves, my brothers and my sisters in Christ. Tayo. Come on. Huwag mong pakialaman yung katabi mo. This time, it's you and the Lord. It's you and the Lord. Amen? You can raise your hands to God. You can shout hallelujah. You can sing the song if you know the song. You can praise Him with a new song in your mouth. Hindi mo kailangang hindi mo kailangang i-fabricate yung mga sasabihin mo. You know what? Si Lord, kaya kanyang i-lead to worship. Si Holy Spirit, He is here. Kaya kanyang i-lead to worship. Let's just worship God with all our strength, with all our heart, and with all ourselves. Come on. Ready yourself, my brothers and my sisters in Christ. Hallelujah, hallelujah. Oh.
worship you, God. We worship you, Lord. Hallelujah. Ikaw na nasa online, you can also worship even you are in the platform of that online. I know God is there with you. Kaya kanyang katagpuin kahit nasa online ka. Hallelujah. Let's sing this song. Oh God, you are the word. You are the word at our beginning. Come on, church. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Come on, sing this song to God. Open your mouth and worship God. He deserves your worship. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh God, you didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, but your love was greater. Sin was great. Your love was greater. What could separate us? Come on, give your best worship. Oh, He is wonderful. Name It is the name of Jesus Christ. What a wonderful name. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful. Come on, church. Let's just worship Him. What a wonderful name it is. Hallelujah. Satisfy your soul. Satisfy your heart in worship. Christ, my King. Oh God, He is What a wonderful. wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever. You God, you reign. Yours is the Yours kingdom. is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Come on, give it up to Jesus. Worship Him.
against. What a powerful name it is. The name What a powerful. of Jesus. Come on, sing it out loud to Jesus. What a powerful name it is. Oh, pour out What your a heart in powerful worship. name it is. The The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Come on, church. Lift your What a voice. powerful name Come on, come on, come on, come on. He deserves your worship. Come on, lift your voice to Jesus right now. Oh God, Holy Spirit, Holy Spirit, move within our hearts. Nothing can stand against. What a powerful name it is. Once more. Come on, let's declare it. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name It is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. For the last time, can we sing this song with our whole Lord? What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Come on, shout it out. What a of powerful name it is. Jesus. What a powerful name it is. The name of Come on, once again, what a Jesus. powerful. What a powerful name it is. The name Declare it of with all your heart. Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name One more, come on, come on. of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, God. We worship you, God. Your name is beautiful, Lord. Your name is wonderful. Your name is powerful, Jesus. Woo! Let the Holy Spirit fill this place with His love. Oh, God. That's it. His love is overwhelming this place. His love is leading us to worship Him. His love is saturating us right now. Woo! Satisfy your soul. Satisfy your heart in worship. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God, oh God, you are good, you are beautiful, you are wonderful, you are powerful, God. Oh Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Stay in the presence of God, church. God is here. The Holy Spirit is here. He is filling up this evening. He's filling us this evening. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, oh God, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh God. Lord, we feel your embrace. We feel your presence.
We feel your love. Ang sarap sa presence mo. Walang katulad. Lord, help us. Lead us to serve you with all our heart, with all our strength, and with all ourselves, Lord God. Lord, gusto po naming maglingkod sa iyo. Gusto naming maglingkod sa iyo. You are the God of our ancestor. You are our God now. And you will be the same God of our generation. Lord, gamitin mo yung lahi namin. Gamitin mo kami personally in serving you. Gamitin mo kami, oh God. Sa mga panahon, Panginoon, na nahihirapan kami. Sa mga panahon na nagda-doubt kami sa sarili namin. Kung kaya ba namin, Lord, remind us that you sustain us. That your grace is always there to supply us, God. Sa mga panahon, Panginoon, that we are about to quit, Lord, remind us that you are powerful and you are sufficient sa buhay namin. Na mas mahihirapan kami pag umalis kami sa presensya mo. And that will be the safest place that we can have in our life. Thank you, God. Thank you. Salamat po for giving us these reminders na kailangan naming galingan. Hindi para magmayabang, pero dahil kita mo kami. At dahil kita mo kami, sisipagan pa po namin. At dapat magtuloy-tuloy po kami sa paglilingkod sa iyo. We give our life to you, God. We give our service to you. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O God. Can we give God the best clap offering? Come on, come on. Can we shout hallelujah? Hallelujah! We praise you, God. You deserve it all, Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Makakaupo po tayong lahat.